nakakaawa ang ating bansa. Itong mga walang hiyang politikong ito, mukhang wala ng katapusan ang kanilang pagbabalat kayo. Singing hallelujahs, an overwhelmingly majority of the national and local government officials were all praises for the feisty and politically willed president who dismantled the illegal drug apparatus, hunted and prosecuted the criminals, removed errant and corrupt officials, launched programs that benefited the oppressed and neglected sectors of society, built dizzying heights of infrastructure, and repelled the enemies of the state. He pushed an independent foreign policy, disengaging the country from being dependent on the United States and obeying its demands and wishes in the matter of installing military bases and nuclear armaments that would put our country at risk in the event that war breaks out between the US and China, not to mention Russia and their allies. The next, ayan po yung next paragraph, Attorney Sal. Patuloy ko po. Sinasabi natin yan, gaya ng sinabi ko, takot-takot na papuri kasi nga maganda ang kanyang pamamahala. Pati nga yung foreign policy niya, binago niya. Dati-dati, sunod-sunuran tayo dyan sa Estados Unidos. Pero siya hindi. Talagang binuksan niya ang ating bansa sa mga ibang bansang gustong ipag-ugnayan sa atin. Russia, China, at kung ano-ano pa. Pero, yun, habang totoo na naging bukas siya sa pagkaibigan, hindi niya ako kinalimutan ang kasarinlan ng ating bansa. Pagkakaibigan tayo, pero pag ang ating interes na ay nasa panganib, magkakalaban. Sa Estados Unidos naman, hindi na tayo naging sunod-sunuran na naging kabaliktaran naman. Dahil yung sumunod na administrasyon, bago. Ang ginawa ng pangkasalukuyang administrasyon. Aba, yun yung military bases na nawala na sana. Dinagdagan yung ENCA sites. At binuksan pa ang ating bansa upang sila'y maglagay ng mga pabrika ng mga nuclear armaments o mga sandata kung saan dito manggagaling sa atin yung mga missile, yung mga bomba napalili pa rin nila papunta dun sa mga kahoy nila na nagbubukas ng panganib sa atin sabagat siyempre yung mga kalaban ng Estados Unidos pag umutok ng bigmaan sino bang una? Hindi tayo nandito sa atin layo-layo ng Amerika baka hindi pa umabot ang missile nila ron. Siyempre tayong titirahin kasi nandito lahat ang mga gamit na pandigma nila. Yan ang naging problema dyan. Samantala, ito namang mga dating hindi tumulong sa kanya na nagpagkasip-sipan sa kanila na nakinabang at lahat. Aba, hindi pa natatagalan ang kanyang pagbaba sa Panguluhan at hindi pa nga natatapos yung pagsasalita ni Presidente Marcos Jr. ng kanyang oath of office. Naku, nagbalik. Tara na, basahin mo na sa mundo. Okay. Psychopaths reap fruits. For 6 years, these politicians gravitated to Duterte, traveled with him in state visits to foreign countries, joined him in official functions, enjoyed the effects of the latter's efficient, non-partisan, and strong-willed governance. They were recipients of government projects regardless of their political affiliations, enjoyed the perks of their offices, and basked in the honor of being invited to Malacanang events. Undoubtedly, they reaped the benefits of being friends with Duterte, using such proximity to the president to corner and snatch profitable business deals. Ayan po. Kung matatandaan nyo, yung mga naging kaibigan ni Presidente Duterte, ginamit siya ng gusto. Ginamit sa kanila mga negosyo. Marami ho nakinabang. Maniwala kayo. Ginagamit nila. Tapos sinisiraan pa nga nila sila Bongo. Wala namang kinalaman sa mga kawalangian nila. Namit nila ang pangalan ni Presidente Duterte dahil nga akala naman ng mga iba talagang malapit. Akala nila ito tolerate. Aba,
nagkaroon sila ng nagkaroon sila ng pakinabang ng malaki kay Presidente Duterte. Mm. Tuloy mo. Ayan. At ito po, Kiss of Judas. No sooner than Duterte stepped down from the presidency and before Ferdinand Marcos Jr. even finished reciting his oath of office as president, the reversal of political fortunes became swift and immediate. The same politicians who sucked up to and brown-nosed Duterte began performing obsequious acts to Marcos and made a 180-degree turn. After the breakup of the Marcos-Sara Duterte electoral team-up, the same politicians, in a convenient and unforgivable conspiracy with the left-leaning lawmakers, commenced and unleashed a systematic and relentless black propaganda and demolition job on Vice President Duterte, with the end goal of removing her from office and disqualifying her in the 2028 presidential elections. Thereafter, Marcos made a hypocritical stance of proclaiming the lack of jurisdiction of the International Criminal Court over this country and former President Duterte in relation to the charge of crimes against humanity against him. But then reversed himself and, in a sabrosa or surreptitious manner, caused and effected the former president's arrest, detention, rendition, and surrender to the ICC. The erstwhile Duterte psychopaths and bootlickers shamelessly bedded with the yellows and the leftists and took turns in pursuing their dastardly and illegal deeds. The continuing impeachment process and the unabashed defense of Marcos' unconstitutional acts of surrendering the country's sovereignty to an alien court, as well as exonerating him and the other perpetrators of the gigantic flood control corruption scandal, is monumental proof of their psychopathy, complicity, and opportunism. Yan po yung last part. Nasabi po natin, hindi pa nga natatagalan yung pagbaba niya sa pwesto itong si Presidente Duterte at hindi pa halos natatapos yung pagbasa ng kanyang oath of office, BBM. Yun yung mga nagsipsipan kay Presidente Duterte ng panahon niya. Nako, nagbaliktara na agad. Nagpuntahan na kay BBM. Hindi lang yan, ang nakakahiya doon, ang nakakayabot, nakakainis, nakakagalit. Itong mga walang yan to, abay kutsaba, ikipagsabwatan doon sa mga kaliwa, yung dyan, lalo na sa Kongreso at mga dilaw. At sinimulan na po nila ang paglunsad ng isang maitim o black propaganda at paninira sa reputasyon at karakter ni VP Inday Sara. At ang ginawa namang pagbabaliktad ni Presidente Marcos Jr. sa kanyang malampalat kayong posisyon na wala daw jurisdiction ang International Criminal Court upang hawakan ang kaso laban kay Presidente Duterte at hindi raw ito magko-cooperate kahit anong forma. Pero anong ginawa niya? Lihim po na obra niya ang pag-aaresto, pagdiditini at ang pagsuko sa isang mamamayang Pilipino sa International Criminal Court. Isang dayuhan na wala namang kapangyarihan sa atin, walang jurisdiction sa atin sapagkat ito ay labag sa saligang batas, labag din sa Rome Statute na lumikha sa kanila. At pagkatapos, ang ginawa nila, pini-impeach na nila si Inday Sara. At in-impeach nga, kaya alam, pinawalang bisa ng Korte Suprema. Pero hanggang ngayon, matapos ang isang taon, ayan na naman sila. Ang kakapal ng mga mukha talaga nito. Tingnan niyo kung sino yung mga involved dyan. Puro mga nakinabang kay Presidente Duterte sa administrasyon niya. Ito yung mga dating nagsisimsim, dating kasama sa mga biyahe. Ito rin yung dating pumupuri kay Presidente Duterte. Pero ngayon, dahil gusto nilang manatili sa kapangyarihan, gusto nilang siraan si Inday Sara. Gusto nilang tanggalin sa pwesto para sila na lang
ang mananatili sa kapangyarihan. Yan po kitang-kita nyo kung ano ang prueba ng pagsisip-sip nila at pagbabaliktad, paghihiganti nila. At tandaan nyo, itong mga taong ito, hindi yung nagkasya sa ginagawa nila. Pinagtatanggol pa nila ang mga tiwaling opisyalis na ugnay sa malawakan at nakalululang pagnanakaw ng pera ng bayan, yung flood control project, corruption na yan, yung skandalo yan, kung saan bilyon-bilyon ang ninakaw sa atin. Sa halip na gamitin ito upang magkaroon ng pag-control sa baha, ayun, binulsa po nilang lahat yung mga yan. At nagkaroon di umano ng investigasyon, pero yung investigasyon, mukhang ginawa lang nila para pagtakpan ang mga nasa likod ng anomalya. Yan ang prueba. Pinagtatanggol pa nila. Kaya nakakaawa ang ating bansa. Itong mga walang hiyang politikong ito, mukhang wala ng katapusan ang kanilang pagbabalat kayo. Wala na rin katapusan ang kanilang pagbabaliktad. Wala na rin katapusan ang kanilang pagnanakaw. Wala na rin katapusan ang pagsisipsip nila. Wala nang katapusan ang paglabag nila sa karapatang pangtao at wala na rin katapusan ang gamitin ng posisyon nila upang sila ay yumaman at maging makapangyarihan habang ang taong bayan ay nagdurusa at naghihirap at naghihigaw.